Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Sobrang mapalad po ng Municipal Information Office sapagkat makakasama po natin walang iba kung hindi ang ating punong bayan ng Brooks Point. Sabay-sabay po nating i-welcome ang ating Mayor, Honorable Cesario R. Benedito Jr. Magandang umaga po, Mayor. So, magandang umaga, Diyos, no? At siyempre kay Sir Omar sa namumuno ng Municipal Information Office ay makasama. Magandang umaga. So yun po, maraming salamat po, Mayor, sa pagpapaunlak po ng interview kahit na alam naman po natin na napaka-busy po ninyo. So, naibigyan niyo po kami ng schedule para po malaman po natin yung mga plano, yung mga adikain po natin para sa taong 2026. But before that po, gusto ko pong kayong tanungin, kamusta po kayo, Mayor? Okay naman, medyo busy. Pero kahit paano ay talagang ginagampanan natin yung ating mga tungkulin. Yes po. So ayan po, kamusta naman po ang pagtatapos ng taong 2025 at pagsalubong po ninyo sa taong 2026? Siyempre, lahat ng mga pagsubok ay nalagpasan natin ng munisipyo dahil sa pagkakaisa, no? Pagtulungan natin, nalagpasan natin yan at sinalubong natin bagong taon na talagang dapat ay magiging may bagong pag-asa tayo, may bagong tayong buhay at lagi tayong manalig sa Panginoon. Yeah, thank you so much po. So yan po. Mayor, habang tinatahak po natin yung taong 2026, ano po ang pangkalahatang direksyon at pangunahing layunin ng inyong administrasyon para sa kaunlaran ng buong bayan ng Brooks Point? Una, pag sinabi nating direksyon, no? Ako ang paniniwala ko, kailangan nandyan lagi ang paggabay ng Diyos. Kasi ang isang lugar, isang local government unit, kung walang gabay ang Panginoon Diyos, ay masasabi natin walang direksyon ito. At dahil nga dyan, ang ating direksyon dyan ay yung ating paglilingkod ay magiging matapat, malinis at mahusay at talagang mapapakinabangan ng ating mga kababayan. At isa pa, ito yung naumpisa na natin, no? Yung sabi nga natin na gusto natin magkaroon ng isang komunidad na mayroong malasakit at pananampalataya na kung saan ay yung ating moral values formation ay nailunsad na at yung ating ito binubuo ng mga pastor ito at ako yung chairman nun. At sa ngayon, meron silang mga activities na umpisahan yung nagpapalaganap sila ng salita ng Diyos sa mga school, sa mga opisina, national offices. At isa pa, meron na rin tayong Bible Month celebration this coming January 26 yun ng tayo mag-celebrate para naman kahit paano maalala yung ating Panginoon. Tulad na binanggit ko na dapat talagang makareceive tayo ng blessing ay magkaroon ng direksyon ng ating lugar para gabayan tayo ng ating Panginoon. At yung ating patutunguhan, gusto natin na mas lalo pang higit na maunlad ang bayan ng Brooks Point. At hindi lang ang unlad ng bayan ng Brooks Point, kundi yung kabuhayan ng ating mga kababayan dito, mas lalo natin palakasin upang sa gano'n naman ay yung mga problema sa financial ay kanilang malagpasan. So yun po, nabanggit niyo po kanina na ngayong buwan po ng January or buwan ng Enero po ay gaganapin po natin ang Bible Month celebration. So napakaganda po no na inopen po ninyo no para mas mapalawag pa po natin ang buhay espiritual pati ang moral values ng bawat isa. Di bale po sa susunod po ay i-interviewin po natin ang mga taga Municipal Values Formation Program. So po, madalas po ninyong binibigyang diin yung tagline na Heart of the South and Hope of the Future. Paano po ito isinasabuhay ng LGU sa mga programa at serbisyong mararamdaman ng bawat sektor ng ating bayan? Una, bago ko sagutin yung kung bakit naging Heart of the South at Hope of the Future, unang-una, ang bayan kasi ng Brooks Point, ito talaga yung sa Southern Palawan, ito yung pinakapuso, no? Yes, kasi pinakapuso, ito yung accessible sa lahat ng munisipyo. Ang katunayan yan, tayo yung bayan na merong 3 private hospitals at isang government hospital. At yung mga investor natin dito ay nandyan na yung Jollibee, nandyan yung Watson, Unitap, at yung mga banking institution natin marami na. So kaya nga sabi ko, kailangan
kaguran itong Heart of the South at Apo. Hope of the Future. Hope of the Future naman siya kasi patuloy ang pagpunlad ng ating bayan, infrastruktura, yung ating pangkabuhayan. So lahat-lahat nandiyan, no? At ito naman ay maging, sabi natin, epektibo doon sa para maramdaman ng ating mga kababayan. Lahat ng programa natin sa sinasabing Hearty, pangkalusugan, Apo. edukasyon, environment, agriculture, yung ating resilient infrastructure, yung trading industry, tourism, at yung ating youth and development. Lahat ng mga programa na yan ay nakasaad yan ay ating pinapa-implement para naman talagang maramdaman ng ating mga kababayan. At yung ang tagline natin, Heart of the South, Hope of the Future. So yun po, napakaganda po nun, no? Na tayo yung hope of the future. Kasi nandito sa atin yung, kumbaga parang sentro, nagiging sentro tayo at nagiging accessible. At syempre, bilang isang pong mamamayan po ng bayan, pinapasalamatan po namin ang pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point dahil sa inyo po ay nararanasan po namin yung ganitong kaunlaran. So kasama po of course ng mga ating mga Sangguniang Bayan members, maraming salamat po. Nabanggit niyo po kanina na isa sa mga kinikilalang inisyatibo ng inyong pamahalaan ay yung Hearty Program. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung paano nito sinusuportahan ang pangangailangan ng kabataan, ng mga magsasaka, mangingisda, senior citizens at iba pang sektor, especially po ngayong taong 2026? Ngayon 2026, no, kahit noong mga nakaraang taon pa, ang kabataan ay talagang binibigyan natin Apo. ng halaga, no, kasi sabi nga, ang kabataan tulad ninyo, no, Apo. kayo yung pag-asa ng ating bayan. So paano kayo maging pag-asa ng ating bayan kung kulang naman kayo sa edukasyon, no? Hindi ko Apo. naman sinabi na lahat naman ay hindi nag-aaral, pero binigyan natin ng importansya ang edukasyon para sa kabataan. Apo. Katunayan, sa ngayon ay meron tayong sibol na tinatawag Yes, na dati opo. Scholar ng Bayan, ay umaabot na ito ng mga 2,008, yun ang magkakamali. At ito'y binibigyan ng insentibo allowance ng ating munisipyo. Apo. At yun ay nagagamit na tulong para sa makatapos sila ng pag-aaral. Kasi gusto natin na walang maiwan, no? Yes po. Pagdating sa edukasyon, walang maiwan sa mga taga-Brooks Point. Gusto natin lahat ay makatapos sila para Apo. naman pagdating ng araw ay maging kapakipakinabang sila hindi lang sa pamilya nila kundi sa bahay ng Brooks Point. Apo. At isa pa, sa kabataan, meron na tayo ngayong na-create na mandatory na opisina, Apo. itong Local Youth Development Office, Apo. na kung saan ay pinapamahalaan ng designated dito si Giro Moksin. Apo. At ito lahat ng activities ng kabataan ay nandyan, no? So lahat ng programa ng kabataan, College Club, o kung ano-ano pa sa ibang barangay, yun ay buong sinusuportahan ng ating munisipyo. Apo. So pagdating naman sa magsasaka, sa ating agriculture sector, alam naman natin ang bayan ng Brooks Point ay majority ng ating mga kababayan umaasa sila sa lupain, Apo. sa pagsasaka, sa palay, sa kopra, sa mais, sa gulayan, at sa pangingisda. So doon sa ating umaasa sa palayan, tayo ay nagbibigay ng subsidy, no, Apo, sa mga okay. magsasaka, in form naman ng fertilizer at saka yung insecticide. So lagi tayong may allotment dyan, parang kung hindi ako nagkakamali ay umabot siya ng 8 milyon Apo. sa loob ng isang taon. Doon naman sa mga vegetable farmers, ay yan naman ay pinamumunuan naman na ni Chris Nakadlaon, no? Meron Apo, tayong apo. in charge dyan na sumusubaybay, tumututok dyan. At sila naman kasama si Mabeo, no? Si Engineer Badenas, ay hindi sila tumitigil na magkaroon ng mga farm equipment o nagagawa kami ng request letter para dun sa mga ahensya na Apo. dapat natin hingihan. At ang katunayan niyan ay meron nang napagbigyan ng mga farm equipment para naman magamit nila sa kanilang pagsasaka. Apo. At kung inyong maobserbahan, meron tayong kadiwa, no? Sinuportahan Yes yun. po, Apo. So every Wednesday yun dito sa munisipyo, yun naman ay tulong dun sa mga magsasaka na direct na magsasaka Apo. sa gulayan na sila makapagbenta dyan, no? Sa munisipyo, sa lobby. Yun naman ang tulong ng kadiwa sa atin. Hindi walang trader dito kundi talagang direct farmer ng vegetable Yes, yung ngayon. So sa pangingisda ay ganoon din, no, kung anong pangailangan na sa ngayon pinapaiting natin itong pagproteksyon sa ating daragatan na kung saan ay ito yung inaasahan ng ating mga kababayan na pagproteksyon ng daragatan upang yung isda naman ay hindi naman Apo. sabi natin kumunti. At tayo nakipagtulungan din doon sa RARE na program, no? Ito naman yung tinutulong sa atin dito para naman
mapangalagaan talaga ng gusto ng ating karapatan. Pagdating sa iba't ibang sektor, sa mga senior citizen naman, yung kanilang pribileyo, tulad nung sinasabi natin ng local pension, Apo. yan ay pinagkakalob din ng munisipyo. Yung insentibo ng OSCA head, kasama na yung mga presidente ng bawat barangay ng senior citizen, at yung ibang mga pangailangan na katulad ng mga abandoned senior citizen, Apo. may mga program din dyan. At hindi lang yun, yung iba't ibang celebration nila katulad ng Elderly Week celebration, na kung saan lahat ng senior citizen ay aktibo sila Apo. kasi yan din yung time na sila ay makapag banding-banding. At Banding-banding least po. kahit paano yung problema nila, dapat pag senior citizen kasi dapat ay nag-enjoy na lang. Yes po, opo. At meron din tayong programa yung pagbibigay ng pustiso. Wala Apo. sabi natin, konti pa lang nabigyan, pero kasi inunti-unti rin natin sila mabigyan na. So, ang senior citizen natin ngayon, meron na rin silang sariling building, sariling opisina. Thank you so much for that, Mayor. So maraming salamat po kasi sinisigurado po natin na ang lahat po ng sektor dito po sa ating bayan ay napagtutuunan po ng pansin. So ayan po. Paano naman po ninyo na sinisigurado na walang sektor ang napag-iiwanan sa pagpapatupad ng mga proyekto at serbisyo ng LGU, especially po yung mga nasa mga malalayong barangay ng bayan ng Brooks Point? Sa atin kasi, lahat ng nagpapa-implement ay talagang kine-check din natin. Apo. May mga reporting sila kung hanggang saan na yung naibigay doon sa mga sektor na dapat lang paglingkuran. So kada sektor yan ay sisiguro natin na maabot yung proyekto o programa para doon sa mga lalong-lalo sa liblib na barangay. Apo. Lalo sa mga sitios para maramdaman nila yung munisipyo, yung gobyerno ay nandiyan sa kanila nagbibigay ng halaga para sa kanila. So bilang pagtatapos po ng ating interview, nais po nating tanungin na ano po ang inyong mensahe at paanyaya sa sambayan ng Brooks Point upang makiisa at maging katuwang ng LGU sa pagpapatupad ng vision na Heart of the South, Hope of the Future? Diyos, ako naman as mayor, kung ako lang mag-isa ay hindi ko kayang Apo. ako lang ang magpaunlad ng ating bayan. So, kailangan natin dito yung kooperasyon, yung pakikiisa, lalong-lalo na ng Sangguniang Bayan sa pangunan Yes, ni Vice Mayor Feliciano, na kung saan sila nag-approve ng pondo, katulad sa inyo, sa inyong pinaglilingkurang opisina, Apo. kailangan ko kunin kayo. So, kailangan ko ang bawat isa. So, mga lugar na ang pagkakaisa, pagbibigis-bigis, at yung pagtulong-tulungan, yun ang magiging susi na yung ating gustong pangarap sa bayan ng Brooks Point ay nararating natin. Kaya sabi ko nga, ang bayan ng Brooks Point ay sa atin ito, kaya dapat natin magtulungan. Kung ano man ang problema, ay pag-usapan natin Yes, kasi po. mahalaga yung two-way communication. Apo. Wag lang maging one way para naman masabi nila kung ano ba yung gusto nilang gawin. At ako naman ay open ako sa lahat ng suggestion, recommendation. Handa akong tumanggap para sa kaunlaran ng ating bayan at pagangat ng kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Brooks Point. So yun po. Kitang-kita po natin sa araw-araw po na post ng Municipal Information Office na napaka-aktibo ng ating punong bayan. Hindi lamang po siya nakatuon dito sa ating munisipyo, kung hindi talagang ang mayor natin ay nag-iikot sa mga barabarangay at sityo para asiguraduhin na yung mga programa ay talagang na i-implementa. So yan, maraming salamat po, Mayor, sa patuloy po na inyong paglilingkod sa aming mga kababayan po ninyo dito sa bayan ng Brooks Point. Nawa po, hindi rin po kayo magsawa po na suportahan po kami dito sa Municipal Information Office at nang sa gayon ay mas maipakita pa po natin, maiparating pa po natin ang ating tinig sa kababayan natin dito sa ating bayan. Baka may nais po kayong ibatiin or i-shout out. Greetings lang po sa ating radio. Nais kong batiin yung lahat ng mga head of office, at yung mga kawali ng pamahalaan ng Brooks Point, na kung saan kayo ang katuwang ko, yung Sangguniang Bayan members, kasama sa pangunan ni Vice Mayor Feliciano, patuloy po tayo magtulong-tulungan, yung ating MIO ay huwag kayong magsawang magkalat ng mga balita, mga Yes, impormasyon, sapagkat sabi nga, kayo yung bubuhay Apo. ng ating munisipyo, kasi sa pamagitan nyo ay nalalaman ng mga tao kung ano yung ginagawa at gagawin pa ng kasalukuyang administrasyon. So maraming salamat Diyos, kay Sir Omar, sa mga kasamahan mo, Apo. na patuloy tayong, sabi natin, bigyan natin ng halaga po. Sa kayo, mahalaga kayo sa akin,
Sana ay kung ano man yung pagkukulang namin, kayo na lang bahala umunawa. Basta't sama-sama tayo, tulong-tulong po tayo. Maraming salamat po. So ayan po, once again, maraming salamat po sa ating butihing Mayor Honorable Cesario R. Benedito Jr. Thank you so much po once again, Mayor, sa pagpapa-unlock po ng aming interview. Susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.